Ka-Express, eto na ang balita na talagang nagpapataas ng kumpiyansa ng Gilas Pilipinas. Habang papalapit ang 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, kasama si Kai Sotto sa 30-man preliminary pool na isonomito para sa ating national team. Para sa isang Gilas squad na gustong depensahan ang historic gold medal na napanulunan sa Hangzhou noong 2023. Napakaliking bagay ng posibilidad na makabalik ang 7'3" Pinoy center. Hindi lang dahil sa kanyang height, ang tunay na value ni Kai ay nasa rebounding, rim protection, finishing, passing at sa paraan kung paano niya binabago ang spacing at shot selection ng kalaban. Sa pinakahuling Japan D-League season niya sa Koshigaya Alphas, nag-average si Kai ng 13.1 points, 9.4 rebounds, 3 assists at 1 block sa 28 games. Yan ang version ni Kai na gusto nating ilagay sa tabi ni Junmar Fajardo, AJ Edu, Justin Brownie at iba pang weapons ng Gilas. Kapag healthy, available at nasa tamang rhythm siya, biglang nagiging napakahirap i-matchup ang Gilas sa loob. At mas lalo pang umiinit ang Asian Games story dahil nasa Group C ang defending champion Philippines kasama ang China, Bahrain at Kazakhstan. Isipin natin agad ang posibilidad ng panibagong Philippines-China showdown, pero this time, pwedeng may Kai Sotto na nagbabantay sa ilalim. Kaya ang tanong, kapag naglaro ba si Kai, sigurado na ang gold? Walang medal na automatikong ibibigay bago ang laro. Pero basketball-wise, kung kompleto at healthy ang Gilas, ang presence ni Kai ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit pwedeng pumasok ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalakas na gold medal contender sa tournament. Kailangan nating balikan kung bakit sobrang laki ng impact ng pangalan ni Kai sa Asian Games discussion. Noong 2023 Hangzhou Asian Games, gumawa ng kasaysayan ng Gilas Pilipinas nang talunin ang Jordan 70-60 sa gold medal game. Yan ang unang Asian Games men's basketball gold ng Pilipinas mula 1962. Si Coach Tim Cone ang head coach at ang team na yon ay dumaan sa napakahirap na ruta kasama ang dramatic semi-final comeback laban sa China bago tuluyang makuha ang corona. So ngayon, iba ang challenge. Hindi na tayo naghahabol ng gold, tayo na ang defending champion. Ibig sabihin, bawat team na haharap sa Gilas ay may extra motivation. China wants revenge. Kazakhstan brings size and physicality. Bahrain can be dangerous. At sa latest draw na kumakalat sa official sports media social channels, nakatapat mismo na Pilipinas, ang China, Bahrain, Kazakhstan sa Group C. Dito pumapasok si Kai. Sa kanyang height na 7'3", may natural size siya na bihira magkaroon ng Pilipinas. Pero mali kung height lang ang pag-uusapan. Sa Koshigaya Alphas, noong 2025-26 season, ang official team statistics ay nagpakita ng 13.1 points, 9.4 rebounds, 3 assists and 1 block per game. Ang 3 assists para sa isang 7'3 center ay mahalagang numero dahil ipinapakita nitong kaya niyang gumawa ng play mula sa high post, maghanap ng cutter at mag-connect sa mga guard sa halip na puro post-up lamang. Kapag nasa floor si Kai, nagbabago rin ang trabaho ni Junmar Fajardo. Hindi kailangang si Junmar ang sumalo ng lahat ng physical punishment sa paint. Pwedeng magpalitan sila sa center position at depende sa matchup, posible ring magkaroon ng stretches na may dalawang malalaking katawan ng Pilipinas. Idagdag pa sina AJ Edu, Mike Phillips at QMB na kasama rin sa 30-man list at makikita kung gaano kalalim ang frontcourt option na gustong ihanda ni Coach Tim. At hindi naman lihim kung gaano kagusto ni Coach Tim na magkaroon ng available na Kai. Noong June, sinabi mismo ni Coach Tim na kukunin niya si Kai in a heartbeat kung available ito para sa Gilas. At nitong July 30, sinabi rin ni Coach Tim na umaasa pa rin silang makasama ang 7'3 center sa ating national team commitments. So ibig sabihin, hindi ito simpleng fan fantasy. Mismong coaching staff, alam kung gaano kalaki ang maidaragdag ni Kai sa balance ng roster. At may isa pang dahilan kung bakit nakaka-excite ang matchup laban sa China. Sa 2023 Asian Games semifinals, ginulat ng Gilas ang China sa isang sensational comeback bago tumuloy sa championship at kahit iba na ang magiging personnel at condition ngayong 2026, psychologically malaking bagay na pumapasok ang Pilipinas bilang defending champion habang ang China naman ay may pagkakataong bumawi. At dito laging nagiging vulnerable ang isang Kai Sotto kapag malaki ang kalaban, hindi na kailangang i-compromise ni Coach Tim ang lineup para lamang makasabay sa height. May tunay kang 7-footer na pwedeng tumakbo, sumabay sa pick and roll, mag-finish sa ibabaw ng depensa at mag-protect ng ring. Kung may Junmar ka pa, AJ Edu at iba pang bigs,
Meron kang iba't ibang combinations, depende kung traditional, mobile o physical ang kaharap. Pero ang pinaka-importanting latest development ay ito, nasa 30-man pool si Kai, pero hindi pa yun automatic na final 12 spot o guarantee na makapaglaro siya. May career decisions pa siyang hinahabol. Inuulat na pinag-aralan niya ang USNCAA route at kailangan niya ng professional participation and amateurism reinstatement waiver dahil nakapaglaro na siya professionally. May availability questions din sa ilang Japan-based players na kasama sa pool. Kaya habang lumalakas ang excitement, ang tunay na jackpot para sa Gilas ay kapag nagtagpo ang dalawang bagay, available si Kai at fully healthy siya sa panahon ng Asian Games. Kapag mangyari yun, hindi lang basta nadagdagan ng isang player ang roster, nadagdagan ng Gilas, ang isang bagay na napakahirap hanapin sa Asian basketball, legitimate 7'3 size na mobile, skill, may passing touch at may international experience. At doon nagiging seryoso ang usapan tungkol sa back-to-back goal. Ngayon tingnan natin ang posibleng epekto ni Kai sa mismong style ng Gilas. Under coach team, malaking bagay ang decision-making, ball movement at defensive discipline. Hindi kailangan ni Kai na maging 25-point scorer gabi-gabi para maging game changer. Kung makakuha siya ng double-digit rebound, makapag-protect ng rim, makapag-set ng solid screen at makapag-finish sa loob, pwede nang bumukas ang buong offense para kina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Sergio Perez, Scottie Thompson at iba pang perimeter threat na mapipili sa final roster. At dito nagiging scary para sa mga kalaban kapag may Kai sa paint, hindi basta-basta makaka-attack ang opposing guards ng diretso sa rim. Kailangan nilang isipin ang floater, kick out o pull-up jumper dahil may 7'3 shot contester sa loob. Sa offense naman, pwedeng gamitin si Kai sa pick and roll, short roll, lob threat, high-low action at offensive rebounding. Kahit hindi siya ang kumuha ng shot, ang gravity niya ay pwedeng gumawa ng open looks para sa kanyang mga teammates. At kung may Justin Brownlee naman sa lineup, mas lalo pang interesting, JB at his best kapag may freedom siyang mag-create, mag-post ng smaller defender at umatake sa guards. Kapag may malaking screener at vertical target tulad ni Kai, mas maraming defensive decisions ang kailangang gawin ng kalaban. Kapag nag-drop ang big man, may pull-up o mid-range option. Kapag nag-switch, pwedeng pakainin si Kai sa loob. Kapag nag-help ang weak side, pwedeng lumabas ang bola sa open shooter. Hindi rin dapat malitin ang rebounding. Sa short tournament tulad ng Asian Games, maraming laro ang pwedeng magdesisyon sa extra possessions, isang offensive rebound, isang block, isang altered shot. Yan ang mga maliit na bagay na nagiging malaking difference sa knockout stage. At sa 9.4 rebounds per game na inilagay ni Kai sa kanyang latest Japan B-League season, malinaw na may proven production siyang may bibigay sa aspetong yon.